Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating pong mga kapatid sa Panginoon dito po sa Filipino Ministry ng First Baptist Church sa Subang at ganoon din po sa KL, Malaysia, na nanonood po sa ating ikatlong preaching through online. Okay? Online po tayo ngayon, hindi po live streaming sapagkat hindi po tayo makapunta doon sa transit lounge at dahil po sa restriction ng Malaysian government. Kaya aming pong ginawa dito sa bahay, ito pong pag-record ng ating pong preaching para po sa araw na ito. At nawa po ang bawat isa ay nasa magandang kalagayan at alam kong hindi tayo namamasyal ngayon kung saan-saan dahil pinagbabawal po ng ating pong ng gobyerno po ng Malaysia. Ngayon alam niyo po, bagamat malaki ang pinsala na ginagawa ng coronavirus sa buong mundo, ngunit sa isang banda ay meron din po itong naidudulot na kabutihan sa ating buhay. Lalo na po sa ating mga kababayan na nagtatrabaho po bilang kasambahay. Meron po ba? Meron po, hindi po ba? Ano-ano po yung naitutulong o kabutihan sa atin ng coronavirus na ito? Una po, hindi tayo makapamasyal tuwing linggo. Kaya, ano nangyayari? Medyo nakakatipid tayo ng kaunti. Meron tayong naitatabi kahit kaunti. Pangalawa, maaari nating maibuhos yung araw ng linggo sa pakikipag-ugnayan po natin sa ating mga mahal sa buhay. Kaya marami po tayong oras tungkol yan. Pangatlo po, nagkakaroon po tayo ng time na makipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan po ng ating panalangin, pagbabasa ng Biblia, at panonood po ng mga live streaming o ng mga recorded preaching katulad po ng ganito. Actually po, kung titignan po natin sa pangkahalatan, ang mabuting idinudulot ng virus na ito ay walang iba kundi, alam niyo po, bumabalik lang tayo sa basic ng pamumuhay. Sabi nga nila, back to basic. Why? Because it brings families together na nasa bahay lang, sama-sama. Dahil naisara lahat yung mga bars, nightclubs, pati yung mga malls, nakasara ngayon, wala tayong mapuntahan. So nasa bahay lang tayo, nagtitipon-tipon ng family. Nakatuon din po ang ating government, ang lahat ng government sa buong mundo sa pangkalusugan ng mamamayan. Bumalik ang mga tao sa pagkakilala at pagsamba sa ating mga pangyarihang Diyos. At marami pa pong idinudulot na mabuti ito pong nangyayari na COVID-19 sa mga tao. Kaya po kung hindi po natin ito na-realize at tayo ay nakatuon pa rin doon sa chaos na idinudulot po ng virus na ito, hindi po natin mabibigyan ng halaga why God allowed this COVID-19 pandemic to happen. This quarantine due to pandemic will be a waste of time for us. Ngayon, ano na po ang update sa pinsala na ginagawa po ng coronavirus sa buong mundo? Kung titignan po natin yung statistics, as of March 21 po, mayroon na pong 234,073 confirmed cases. At meron na pong 9,840 confirmed deaths around the world. Ngayon, from Wuhan, China, na naging epicenter po noon, ngayon po ay ang bansang Italy. At nakita ko po yung statistics kahapon, meron na pong namatay sa kanila na about 4,032 death. Nalampasan pa po nila yung namatay doon sa China. And it's still growing very fast. Sa Pilipinas po, ano na po ang update? As of yesterday po, meron na pong 307 confirmed cases. At meron na pong 19 confirmed death. At dito po sa Malaysia, meron po tayong 1,183 cases na mga confirmed na merong virus. At out of that 1,183, meron na pong, actually, dito nakalagay 4, pero nagkaroon pa po ng, meron pa pong namatay, nadagdagan po yan. As of today, meron na pong 8 na namatay. So yan po yung update. And it's growing very fast. Kaya po, stay lang po muna tayo sa bahay. At hindi po natin alam kung mag-extend pa itong 14 days na binigay ng Malaysian government to have a self-quarantine. Alam niyo po, minsan natatakot tayo sa pestilence na ito. Ngunit alam po ba ninyo,
ng mundo ay nakaranas na po ng ganitong mga pandemic. Alam niyo po, ng mga nakalipas na taon, nakaranas na po ang mundo ng pandemic katulad ng typhoid fever, smallpox, influenza. At alam niyo po, ang pinakamatindi na salot na nangyari sa buong mundo ay yung pong tinatawag na Black Death na nangyari noong between 1331 to 1353. Alam niyo po kung ilan ang lahat na namatay? Estimated po na 75 million people ang namatay. Napakalaki na po, napakarami na namatay noon dahil po sa Black Death. Yan, tanong, ano po ba yung Black Death? Yung Black Death po is something like a bubonic plague caused by Yersinia pestis. Isang bacteria po, most likely spread by a fleas on black rats that traveled on merchant ships. Ito pong bacteria na ito ay dala-dala ng mga daga o pulgas ng mga daga at kumalat po sa buong mundo sa pamamagitan po ng mga merchant ships o mga barko na nangangalakal na pumunta sa iba't ibang bansa. At ang bacteria po nito is transmitted by air o yung kagat ng pulgas o kagat ng daga. At ang mga tao ay namamatay, same din po sa pneumonia. Ngayon, paano po na-cure ang disease na ito? By self-quarantine din po. Ang ginawa po ng mga tao noon. At alam po natin na ito ay mabisang paraan na hindi kakalat ang virus kapag nag-self-quarantine tayo at mamamatay po siya ng pusa. Kaya po kung ihambing po natin sa bilang ng mga namatay noon, dahil po sa pestilence, dito sa ating naranasan na coronavirus, kumpara po sa Black Death na naranasan ng mundo noon, hindi po tayo dapat mag-alala. Katulad po nung nangyari, itong sinasabi natin Black Death noong 1331, marami din pong mga tao nagtanong noon kung nalalapit na ba yung wakas ng mundo. They are thinking that the plague was a kind of divine punishment or retribution for sins against God. They have the sense na yung end of the world is just right around the corner. Parang nakikita nila na parang ilang araw na lang o ilang linggo na lang. Hindi na mas mahaba dun sa mga araw na yun. Pero after 689 years, narito pa rin tayo. We are still here. 2020. Hindi pa nagugunaw ang mundo. Perhaps with the new pestilence that is happening now, we may have the same question. Dahil hindi pa natin alam ang kahantungan ng virus na ito. Maaaring lumaki pa siya. Baka mas malawak pa ang mangyayari kaysa sa Black Death. And we might be thinking that this could be it. Maaaring nag-iisip tayo na the end is near, that we need to prepare. Ngunit kung ating pong pag-aaralan ang sinasabi po sa Biblia about this pestilence, hindi po ito ang pinakasinyalis ng katapusan ng mundo. May mangyayari pa po na mas malala pa sa mga pangyayaring ito na hindi pa nararanasan ng mundo. Sapagkat ang sinasabi po sa Matthew 24, 6-8, kung mababasa po natin, basahin po natin na sabay-sabay, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Ano pang ibig sabihin ng talata? Mararanasan po ng mundo ang digmaan, tagutom, salot, lindol sa iba't ibang lugar. Pero hindi pa po ito ang katapusan ng mundo. Ang sabi po kasi sa verse 8, all these are the beginning of sorrows. Sa ibang translation, these are just the beginning of birth pains. Ngayon, sa mga naging ina, kapag sinabi po nating birth pains, ano pong ibig sabihin? Ito po ba ay naranasan sa simula ng pregnancy, yung birth pains? Hindi po. Ito bang birth pains ay nararanasan habang tayo ay nagdadalang tao? Hindi po. Ito ba ay naranasan kapag malapit ka ng mga anak? Opo. Kapag malapit ng isilang ang sanggol. Dito po mararanasan ang birth pains. At pagkatapos ng birth pains ay ano? Ito na ang pagsilang ng isang bagong buhay. Ito po yung palatandaan, ang birth pain na malapit ng magunaw ang mundo. Ngayon, dahil binabanggit ang mga signs, wars,
rumors of wars, famines, pestilences, and earthquakes. Ito po bang mga binanggit dito ay mga bagay na nangyari na o sinasabi na at sinasabi natin birth pains? Well, marami na tayong naranasan mga giyera ng iba't ibang bansa. Nagkaroon na tayo ng World War I, nagkaroon na tayo ng World War II, nakaranas na tayo ng mga rumors of war, nakaranas na tayo ng mga tagutom, at salot katulad ng Black Death na milyon-milyon ang namatay. Marami na tayong naranasan mga earthquakes, lindol kung saan-saan. Ngayon ang tanong, bakit hindi pa nagugunaw ang mundo? Magaling po kayo ng mabuti. Yung mga nangyaring pinsala at sakuna sa mga nakaraang taon, hindi po ito ang tinutukoy ng mga signs na ito. Sa mga signs na ito. May worse pa po dito na ating mararanasan. Ang lahat po ito ay nakalahad. Kung babasahin po natin yung Revelation 6 to 19, dito po nakalahad yung sinasabi po mga signs dito. Dito po natin mababasa ang mga mangyayari about wars, about famines, about earthquakes sa tribulation period. And after all this, anong mangyayari? That is the second coming of Christ. And then there will be new heaven and new earth. Hindi na po natin iisa-isahin sapagkat it requires a lot of time to explain it. But after the tribulation period, dito na babalik ang Panginoon katulad ng tanong natin sa kanya ng mga alagad. Kung babasahin po natin sa Matthew 24:3, nasabi po dito, "Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, 'Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?'" Yan pa yung nangyayari sa mundo ngayon at yung mga nakaraang pangyayari sa mundo, hindi pa po ito ang simula ng birth pains. It will be more than that. Ngayon, kailan magsisimulang maranasan yung birth pain? Ano ang sign na nagsisimula na ito? So here is the trigger that sets the birth pains. Ito po yung key event. Ito po yung isang event that will trigger the birth pains. Dahil nasabi po sa Matthew 24:15, yung kasunod, "Therefore, when you see that the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place, whoever reads, let him understand." Ano pong ibig sabihin sa talata? "Therefore, when you see the abomination of desolation," kung babasahin po natin sa book of Daniel, chapter 11, it describes a very important personality. He is called here the willful king. The king who does his own will, who does not regard the God of his fathers, and the desire of women, nor any God. Ang tawag po dito sa kanya, he is the Antichrist. Ngunit hindi po ito ang topic natin for today. It's just a glimpse of it, what is happening right now. Kaya po, i-consider po natin ng ating mga narinig is but an introduction lang po. But yung nangyayari pong COVID-19, hindi pa po ito ang sign na malapit ng magunaw ang mundo. Ngayon, ang topic po natin ngayon ay binabaybay po natin yung series on the book of Romans. At maaaring ang mensahe ay napapanahon din sa mga nangyayari ngayon. At maaaring natin itanong na yung pinsala ba na dulot ng COVID-19 virus ay pagpapakita ba ng puot ng Diyos sa atin? Pagpapakita ng galit ng Diyos sa atin? Maintindihan po natin ito kung maintindihan po natin kung ano po ang ibig sabihin ng puot ng Diyos. The wrath of God. Sampung bagay nagagalit ang Diyos. Anong uring puot mayroon ng Diyos? Ito po yung katanungan na ating pong alamin sa ating pong pagtatalakay sa puot ng Diyos. The wrath of God. Kaya po, babasahin po natin sa Romans 1 to 18 at ito pong mga talatang ito ay ating pong hihimayin. Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay, Romans 1:18. "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness." Tayo pong lahat ay sandali na yumuko at tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat na maging sa kaparaanan ito, Panginoon, kami po ay magpapahayag ng iyo pong mga salita. At dinadalangin ko po, Panginoon, yung mga kapatid ko, mga bisita
mga kaibigan na makikinig po ng mensahe ngayon through online, Lord. We pray na kayo po ang patuloy na magturo po sa kanilang mapapakinggan. Ipuin niyo po ang kanilang mga puso, ipuin niyo po ang kanilang buhay, na habang sila ay nakikinig, maintindihan po nila yung pong mensahe at makilala ka po nila ng lubusan sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pong gagawin sa umagang ito. Pinupuri po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nandyan po ba kayo? At nakikinig pa? Ano po? Alam niyo po, palagay ko marami po sa atin, ngayon lang po maririnig ang mensahe na may kinalaman sa puot ng Diyos. Totoo po ba yung sinasabi ko? Alam po ba ninyo that the gospel message begin with a statement about the wrath of God? Hindi ba kapag tayo po ay nagpapahayag ng mabuting balita, hindi naman po sa tinatakot po natin yung ating kausap o yung ating sinishiran. Ngunit nararapat lang po na malaman ang puot ng Diyos ay nasa atin dahil sa ating mga kasalanan. Ang paghatol ng Diyos ay nasa atin dahil sa ating mga kalapastanan sa Diyos. Ngunit, tandaan din po natin, may solusyon na ibinibigay ng Diyos upang hindi tayo mapasa ilalim sa puot ng Diyos. At ito nga yung mabuting balita ng kaligtasan na lagi nating isinishare doon sa mga taong wala pang pagkakilala sa Diyos. Kaya lang, karamihan po sa ating mga evangelistic Bible studies o sharing the gospel, we avoid sharing about the wrath of God. Ang laman ng ating mga sharing is about, the love of God. We talk about happiness, and we talk about abundant living, and we talk about forgiveness, and we talk about joy, we talk about peace. And we offer people all those things, but we very rarely talk about judgment. Hindi natin napag-uusapan yung judgment ng Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Lagi tayo nagmamadali to win friends and influence people that sometimes we bypass the starting point. Na pinakamahalaga na dapat maintindihan pagkapag tayo nagsishare ng mabuting balita. Well, kahit na yung mga worship songs po natin ngayon, kung mapapansin po ninyo, it's all about what? It's all about the love of God. It's all about forgiveness, blessings, about grace and mercy. And we never sing some lyrics of the wrath of God. Hindi ko po sinasabi na mali yung mga ito. Ngunit kinakailangan may pahayag din, maging sa mga awit, yung puot ng Diyos, yung galit ng Diyos bilang paalala, bilang babala sa atin po na magbuti sa ating mga buhay. Pero po noon, yung mga hymnal song, yung mga kinakanta namin noon, kasama po yung mga lyrics ng mga hymnal song about the wrath of God. Kaya po sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, bakit kailangan dapat na malaman muna ng unbeliever ang puot ng Diyos? Bakit po? Well, para po maintindihan po niya yung love ng Diyos sa kanya, hindi po ba? We will never understand how great His love is unless we know how great His hate is. And how can they understand anything about His grace? Kung hindi nila alam yung utos ng Diyos. How can they understand forgiveness? Kung hindi nila alam kung ano yung penalty ng kanilang kasalanan. Hindi po nila maintindihan. They cannot seek grace and salvation unless they are affected with the virus of the wrath of God na nasa kanila dahil sa kasalanan. Unless men sense that they are in great danger, hindi po nila malalaman that we need the Lord in our lives. Nasusundan po ninyo ako. At dito po sa verse na ating tatalakayin, alamin po natin kung ano ba ang ibig sabihin ng wrath of God. Alam niyo po, hindi po madali ang topic nito. Kaya po, kailangan po natin ng malalim na pag-unawa para po maintindihan natin ito at ang gabay ng banal na Espiritu na nasa atin. Alam po ninyo, kapag pinag-uusapan ang puot, ang galit ng Diyos, karamihan sa mga tao, they feel disturbed. Ang hindi na maintindihan how God can be a God of anger. And God can be a God of wrath. And God can be a God of hate. Bakit po? Because they don't understand the attributes of God. Tandaan po natin, God's attributes are balanced in His divine perfection. They are perfectly balanced. If God did not have wrath, at kung
ang Panginoon ay walang galit, then He would not be God. Because God is perfect in love on the one hand, and is equally perfect in hate on the other hand. Just as totally as He loves, so totally does He hate. And as His love is pure, so His hate is pure. Nasusundan po ninyo ang ibig kong sabihin. Marami pong sa mga verses sa Old Testament wherein God's wrath was poured out and manifested. Mababasa po natin sa Lumang Tipan. Makikita natin yung putang Diyos at ito po ay nahayag. Magbibigay lang po ako ng ilang talata. Ano po? Tingnan po natin sa Psalm 76, 6-9. Ang sabi po dito, at your rebuke, O God of Jacob, both the chariot and horse were cast into a dead sleep. You yourself are to be feared, and who may stand in your presence when once you are angry? You caused judgment to be heard from heaven. The earth feared and was still when God arose to judgment to deliver all the oppressed of the earth. Alam niyo po itong mga talatang ito ay nangyari nung ibinigay ng Diyos yung paghahatol. Saan? Doon po sa army ni Pero na humahabol sa mga Israelitas doon sa Red Sea. Ano nangyari po sa kanila? Lahat po sila ay nalunod at namatay. And that is the wrath of God na ipinakita. Sabi pa po sa Jeremiah 7:20, therefore, thus says the Lord God, behold, my anger and my fury will be poured out on this place, on man and on beast, on the trees of the field and on the fruit of the ground, and it will be burned, and it will burn and not be quenched. Sa Lumang Tipan po yan. Pinakita niya yung wrath ng Panginoon. Even sa Ezekiel 7:19, they will throw their silver into the streets, and their gold will be like refuse. Their silver and their gold will not be able to deliver them in the day of the wrath of the Lord. They will not satisfy their souls, nor fill their stomachs, because it became their stumbling block of iniquity. At marami pa po mga verses in the Old Testament that is filled with the wrath of God. Eh, mari sabihin natin, sa Old Testament yan matagal na yan. Ay, meron din po sa New Testament. Because God does not change. He's the same yesterday, today, and forever. Gaya na lang po na sinabi sa Romans 9:22, what if God, wanting to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering the vessels of wrath prepared for destruction. Ang sabi pa po sa Ephesians 5:6, let no one deceive you with empty words, for because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. So, God is a God of wrath. He is a God of anger. Minsan, inisip natin na parang hindi siya magandang unang ilahad kapag tayo nagpapahayag ng gospel. But think about it. The bad news has to come before the good news. Hindi po ba? Parang katulad lang po yan ng may sakit na nagpapakonsulta sa doktor. Ang unang sasabihin ng doktor sa iyo, meron po akong bad news sa iyo. Ito po yung sakit. Delikadong sakit po ito at marami na pong namatay sa sakit na ito. Pero may good news. May good news po. Meron na pong gamot para maiwasang lumala ang iyong sakit. At ito pong gamot, meron po tayo. See? The good news means nothing without the bad news, right? You have to diagnose the disease before the cure means anything. And the bad news is God hates. The good news is God loves. But you have to start with His hate. First the diagnosis, then the cure. Sige po, balikan po natin yung talata natin pong binasa. Kung titignan po natin yung talata, ito po ay nagsisimula sa word na for. Ibig sabihin, it connects to the previous verse. In the previous message, talk about justification by faith. Pagpapawalang sala sa pamagitan lamang ng pananampalataya. At marami na po tayong narinig ng mga previous messages na ating ginawa about say by faith alone. Ngayon ang tanong, bakit po faith alone? Bakit hindi by faith and works? Kasi po sabi sa verse, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness.
Ang ibig kong sabihin, men hold the truth in unrighteousness and under the wrath of God. Kaya we don't have any capacity to justify ourselves. Kaya yung justification, yung pagwawalang sala, ay hindi sa ating mga gawa. But the justification has to be by faith. Why? Because of our unrighteousness. Because of our ungodliness. Lahat ng tao, they live in their own way. And we are under wrath. Naintindihan po natin, lahat po tayo makasalanan. Lahat ng ating ginagawa ay labag sa kautusan ng Diyos. Kaya po ang kaligtasan is justification is by faith. It has to be. Hindi po pwede sa ating mga gawa. Because by works, all men are under wrath. Di ba sabi ni Paul, all have sinned and fall short of the glory of God? Tandaan po natin, everybody born into this world is a child of wrath. Everybody. Everybody born into this world is a victim of lust and desires toward evil things. Everyone is born spiritually dead. Kaya nga po sabi sa John 3:18, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. We are all children of wrath under the judgment of God because we do not believe in the name of the only begotten Son of God, which is our Lord Jesus Christ. Sige po, himayin po natin yung sinasabi sa talata nating binasa at intindihin po natin yung concept of the wrath na sinasabi po dito. Ano po? It gives us an absolutely comprehensive perspective on it. Yung matinding pananaw, yung malalim na pananaw. So meron po itong 6 na features of the wrath na makikita po natin sa talata nito. Ano po? Tingnan po natin yung una. Ano po? The wrath of God. Yung una, tingnan po natin the quality of wrath. Yung the essence. Balikan po natin yung verse. Ang sabi po sa Romans 1:18, for the wrath of God. Anong uri daw wrath nang narito sa talata? Well, it is the wrath of God. It is a divine wrath. Ano pong ibig sabihin ng divine wrath? Sa Tagalog ba ay galit ng Diyos? O sabihin natin banal na galit? Parang hindi pamilya na salita. Ano po? Pero ito pong wrath of God ay hindi po natin maaaring ihalin tulad sa mga puot at galit na nararanasan ng tao sa mundo. Hindi po ito katulad ng galit ko o galit ng mga tao. Hindi po. Hindi po ito katulad kung paano po tayo nagagalit. We get angry and we get mad when we are offended, right? It means tinatamaan yung ating pride, kaya tayo nagagalit. O hindi nasunod yung ating gusto, kaya tayo nagagalit. Ngunit hindi po ganito ang uri ng galit ng Diyos. And like every other attribute of God, it is a perfect as His holy person. Yung wrath niya, yung po niya is a righteous wrath. It is the right kind of wrath. Ito po ay holy wrath. The passion that we call anger in this world, the thing that we call wrath in this human world, yung galit natin na naranasan, is always reflected of the evil heart of man. Dahil makasalanan tayo, yung galit natin naroon. But we must not impose that on God. Iba po ang galit ng Panginoon. God could not be God and be holy good if He did not react to evil. Naintindihan po ninyo ang ibig kong sabihin? He has to. God cannot be holy and tolerate unholiness. Kaya nga po sabi sa Habakkuk 1:13, you are of purer eyes than to behold evil and cannot look on wickedness. Hindi po ba sa ating buhay, sa ating buhay spiritual, habang tayo lumalago, the more God-like you become, the more angry you will get at certain things, hindi po ba? Nalalaman natin yung utos ng Diyos sa atin, at kapag ginawa yun ng ibang tao, the more na nagagalit tayo kung bakit ginagawa ng ibang tao yun. Na dati ginagawa natin, na ayaw na natin gawin. So we expect people to get mad about certain injustice. You know, but for God is infinitely beyond that. Because even when we get mad about the right things, it is usually polluted by our own sinfulness. Pero yung galit ng Panginoon, yung punta ng Panginoon, it is a holy way.
It is a perfect way. Walang galit sa puso. Walang kasalanan sa puso. Because He is holy. And He is a holy God. Naalala niyo po, nung si Jesus ay nasa templo, at yung isang bahagi ng templo ay ginamit ng mga tao na supposed to be nagagamitin sa pagsamba sa Diyos, ginawa nilang palengke. Ano pang ginawa ng Panginoong Jesus? Hindi ba siya ay nagalit? At anong ginawa niya? Itinaob niya yung mga mesa ng mga nagtitinda at sinabi niya, "Take these things away! Do not make my Father's house a house of merchandise." Nagalit ang Panginoon. Jesus was furious because God was dishonored. Pagsalangsang sa Diyos, merong dishonesty, merong cheating na nangyayari. Because ginawang palengke and lying and desecration na nangyayari sa lugar na yan. Supposed to be, nagagamitin ang lugar na yon para sa pagsamba sa Diyos. Nagalit ang Panginoong Jesus. Pinakita niya yung kanyang galit. But that is a holy anger. Tandaan po natin, the wrath of God is always perfect. The wrath of man is always somehow compromised. Bakit? With the presence of sin. But sin is an unclean thing. It is called abomination sa Panginoon. Sa Diyos, hindi mo makikita yung kasalanan sapagkat sa Diyos siya ay banal. Sin has no mixture of good. No wonder therefore that God hates sin. Galit ang Diyos sa kasalanan. So the quality of wrath na tinutukoy po dito sa verse, and that is the wrath of God. And that is different than any other kind of wrath. Tingnan po natin yung pangalawa. The quality of wrath. Pangatlo, the time of wrath. Nasabi po sa Romans 1:18, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness." Revealed. Ano pong ibig sabihin ng revealed? Nahayag. Literally, it says, it being constantly revealed. Laging nahahayag. Kailan nahahayag ang puot ng Diyos? It is constantly revealed. Yung puot ng Diyos is constantly being manifested. Nakikita palagi. Nakikita mismo ng ating mga mata yung ipinapakitang puot ng Diyos. It is visible to all of human history. Magbibigay po ako ng halimbawa. Naalala po ninyo nung nagkasala si Adan at si Eva? Nung sinuway nila ang Diyos na sila ay kumain ng isang putas na pinagbabawal ng Diyos na kainin nila. Na-delay ba yung pagbibigay ng parusa sa kanila? Hindi po. When Adam and Eve sinned, and immediately the sentence of death was passed. Nangyari? The earth was cursed. And they were thrown out of paradise. At dito nalaman po ng tao, sa simula pa lang, yung katotohanan ng galit ang Diyos sa kasalanan. Saan pa po napahayag yung puot ng Diyos? Saan pa? Kung babasahin po natin sa Old Testament, yung Great Flood, sa panahon ni Noah, yung pinakita ng Diyos yung puot, pinatay lahat yung tao sa pamagitan ng flood, except doon sa 8 kaluluwa na nakaligtas. Saan pa? Nung hinahabol ni Pero yung mga Israelites sa Red Sea. Naihayag po ang wrath ng Panginoon. Paano? Nalunod ang mga sundalo ni Pero. Saan pa po nahayag? Nung winasak ng Diyos ang Sodom at Gomorrah by fire from heaven. Galing sa langit. Saan pa? Kapag sinusuway natin ang utos ng Diyos, na may naranasan tayong palo mula sa Diyos. Hindi po natin may pagkakaila that the wrath of God ay laging nahayag sa atin mula pa sa lumang tipan at hanggang ngayon. At alam po ba ninyo, yung pinakagrabe, yung pinakamalaking pagpapahayag ng puot ng Diyos? Alam niyo po ba kung saan nangyari? Kung kailan nangyari? Alam po niyo kung saan? Doon po sa krus. Sa Calvary. Tunay po na malaki ang galit ng Diyos sa kasalanan. That He actually allowed His own Son to be put to death. Ito po yung greatest manifestation of the wrath of God. He poured out His rage of anger. Kanino? On His own beloved Son. Hindi po niya pinigilan ng kanyang sarili yung parusa ng kamatayan sa kanyang bugtong nana
Bakit po? Dahil po sa bigat ng kasalanan ng sanlibutan. And that is how He hated sin. So what is the time of the wrath of God? Lagi pong pinahayag. All the time. All the time. Every time we turn around, we see it. Hinahatulan ng Diyos ang ating mga kasalanan. Minsan iniisip natin, bakit yung mga walang pagkakilala sa Diyos? Yung mga unbeliever. Parang yung kanilang buhay okay lang. Wala kami nakikita ng punishment sa kanila. Ang ganda nga ng kanilang mga buhay. Sagana. Kahit na wala sa ayos ang kanilang pamumuhay, sila ay sagana. Ay, paano sila hinahayaan ng Diyos na mabuhay ng ganito? Pero sabi nga sa Psalm 9:16, the Lord is known by the judgment He executes. The wicked is snared in the work of his own hands. Ano pong ibig sabihin? It will come. Sooner or later, it will come. Alam po ng Diyos kung kailan niya i-execute ang kanyang judgment. Ang sabi nga po ni John MacArthur, if God lets men prosper for a while in their sin, His bowl of wrath is just all the while filling up. If He lets them sin for a while, it's just that He's sharpening the sword. The longer God pulls back the bow, the deeper the arrow plunges when He releases it. Judgment will come. It will come. Tingnan po natin yung pangatlo. The source of wrath. Ang sabi po sa talata, for the wrath of God is revealed, saan? From heaven. From heaven. Saan po galing ang puot ng Diyos? Galing sa langit. Heaven is the source. The wrath of God comes from heaven. Galing doon sa trono ng Diyos. Doon po galing ang puot ng Diyos. Ipinapahayag niya yung galit mula doon sa langit dito sa lupa. Magaling po kayo na mabuti. Basically po, meron tayong dalawang daan kung paano pinapakita ng Diyos ang kanyang puot mula sa langit. There are basically two ways that heaven reveals the wrath of God. Yung una po, yung tinatawag nating moral order. Moral order. Yung ikalawa po, ay tinatawag nating personal action. Alam niyo po, nung nilalang ng Diyos ang mundo, yung physical at yung moral ng mundo. I mean, tayo po ay may physical, okay, itong katawan, at may soul, which is the moral, okay? Nung nilalang ng Diyos ang mundo, He built into certain laws. Meron na pong mga batas dyan na ibinigay ang Diyos. Katulad po ng simpleng physical law. Ano po? Binigay na po ng Diyos dyan yung gravity law. Alam niyo po yung gravity law? Yung gravity law po, kung ano man ang ihagis natin sa itaas, gaano man kataas natin ihagis yan, saan yung babagsak? Sa lupa. Yan po isang halimbawa ng physical law na binigay ng Diyos sa mundo. Pero meron din po binigay ang Diyos na tinatawag natin moral laws in our spiritual world. Hindi po ba? Moral laws. Ang sabi nga po ni J.A. Proud, one lesson and one lesson alone, history may be said to repeat with distinctness that the world is built somehow on moral foundations. And in the long run, it is well with the good, and in the long run, it is ill with the wicked. God has built into the world moral law. Pwede rin natin sabihin na it is the law of consequence. Ibig sabihin, we do things that are immoral, and we pay the price. Because the world is made on moral law. We live in a simple evil land. Ano mangyayari? There will be consequences. And the consequences is from heaven. Bakit po? Because heaven made the rules. Ang batas galing sa Diyos. That is the moral law. Yung pangalawa po, yung wrath po ng Panginoon, yung po ng Panginoon is not simply confined to moral order o moral law. Hindi lang po. There's also a personal activity on God's part. Ang Diyos po, hindi po siya parang isang cosmic force ba, who made the law, and just let it run its course. Hindi po. God gets involved.
He involves. Hindi po ito katulad ng automatic judgment na nakaprogram na sa computer. Kapag ito ang ginawa mong kasalanan, ito na yung magiging consequence. Hindi po. God is involved. At sa Biblia po, mababasa natin yung matitinding parusa na ibinigay ng Diyos dahil sa kasalanan. Kaya there is a moral order and there is a real personal involvement. Kaya po sabi sa Psalm 7:11, God is a just judge, and God is angry with the wicked every day. Ano pong ibig sabihin ng talata? God is a just God, He judges the righteous. Pero hindi lang doon, He is also angry. Angry with the wicked every day. Hindi lang may moral order, but God is angry. Mayroon siyang personal reaction. Naintindihan po natin. Katulad po sa atin, kapag hindi sinunod yung gusto natin, nagagalit tayo. Hanggang doon lang ba? Galit ba? Kung minsan, dahil sa tindi ng ginawa sa atin, meron tayong ginagawang personal action. Ano po yung nagiging personal action natin? Minsan, baka babatuhin natin yung nagkasala sa atin. Hindi po ba? Meron sa tayong personal action o personal reaction. At dito sa talata, He is not angry now and then. And God is angry with the wicked. Kailan? Every day. Yes, God is angry every day. Kaya there is a moral law or moral order, but there is also a personal act as God expressed the wrath of a holy nature. At saan ang galing yung puot ng Diyos? Sa langit. Sapagkat sa langit nang galing ang utos, ang mga batas ng Diyos comes from heaven. Heaven has established the moral order, and it's from the throne of God that wrath comes. Tuloy po natin. Pang-apat po, meron tayong quality of wrath, the type of wrath, the source of wrath. Pang-apat, the nature of wrath. Sabi sa talata, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness. Saan napuput ang Diyos? Ang sabi sa talata, in our ungodliness and unrighteousness. Kung sa Tagalog translation, ibig sabihin, kasamaan at kalapas-tanganan. Eh kung papasinin po natin itong dalawang salitang ito, parang pareho lang yung kahulugan, hindi po ba? Parang isa lang ang kahulugan, parang pareho lang. Parang ito ay nagpipertains na sa kasalanan, hindi po ba? Ungodliness and unrighteousness. Pero po sa original na wika, meron pong pagkakaiba yung dalawang salita na to sa kanilang pong ibig sabihin. Yung ungodliness po ay may kinalaman po sa ating relasyon sa Diyos. Ungodliness. Napupuot ang Diyos sapagkat wala tayong tamang relasyon sa Diyos. Walang ugnayan sa Diyos. Hindi natin siya pinagbibigyan ng pagpapahalaga. And God is angry because men are not rightly related to Him. They are ungodly. Ungodliness. Kaya nga po ang sabi sa Jude 15, to execute judgment on all, to convict all who are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have committed in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against Him. Sabi sa talata, to execute judgment to all who are ungodly. Ungodly deeds, ungodly way, ungodly sinners. Ilang ungodly makikita natin sa talatang ito? 4 po na ungodly. Means not rightly related to God. Ibig sabihin, lack of reverence to God. Lack of devotion. Lack of worship to God. At kung hindi ang Diyos ang nasa sentro ng kanilang buhay, it means it leads to idolatry, right? Mas mahalaga pa yung mga bagay na nakapaligid sa Diyos, kaysa sa Diyos. It leads to idolatry. You see, ungodliness, it views sin as a failure to reverence God. Walang pagkakilala sa Diyos. Yun po yung ungodliness. Ayun naman po yung pangalawa, yung unrighteousness. Unrighteousness. Ano pong ibig sabihin ng unrighteousness? When we are not rightly related to God, at hindi natin siya kinikilala sa ating buhay, dun yung ating pakikitungo sa iba is not right. Kaya nga po may kasabihan, ungodliness leads to unrighteousness.
nagiging makasalanan ng ating pamumuhay dahil wala tayong pagkakilala sa Diyos. Kaya po ang lahat ng kasalanan ng ating ginagawa, it first attacks God's holiness and then His law. Kaya po yung mga nangyayaring murder, rape, drugs, at kung ano pang mabibigat na krimen na ginagawa sa atin ng ating kapwa-tao, alam po ba ninyo kung bakit nila nagagawa ang mga kasalanan ito? Sapagkat wala po silang pagkakilala sa Diyos. Wala po silang relasyon sa Diyos. Ungodliness leads to unrighteousness. Yan po yung nature ng po ng Diyos. Ito sa wrath against sin. Alam po ba natin kung saan pinakagalit na galit ang Panginoon? Sa kasalanan. That is the only thing God hates. And no man will ever enter His presence with sin. Hindi po tayo makakaabot o makakalapit sa Diyos kung tayo po may kasalanan. Tingnan pa natin yung panglima. Okay? The quality of wrath, the time of wrath, the source of wrath, the nature of wrath. Ang panglima po, the extent of wrath. Sabi sa talata, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness. Hanggang saan sakop ang napapaloob sa puot ng Diyos? Hanggang saan ang sakop? Maaari natin sabihin, hindi galit sa akin ng Diyos dahil ako'y mabuting tao. Hindi napupuot sa akin ng Diyos dahil nakakagawa ko ng kasalanan dahil tumutulong ako sa ibang tao. Marami ako natutulungan. Pero kung titingnan po natin ang extent ng puot ng Diyos, dito po hindi lamang po sa mabubuti, hindi lamang po sa mababait na tao, kundi po saan? Ang sabi sa talata, against all ungodliness and unrighteousness. Bakit po? For all of sin and fall short of the glory of God. Totoo po, people are different. Yung iba sa atin, maayos naman yung buhay. Mas magaling pa sa iba, mas maayos pa sa iba. Pero kung titignan po natin sa pangkalahatan, we are all sinners. And nobody escapes no one. And the Bible is clear. We cannot escape the wrath of God because we are all sinners. Tingnan po natin yung pang-anim. The cause of wrath. Sabi sa talata, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Ngayon, tanong natin ang ating sarili. How can God hold all of us poor people responsible? Tayo. Hindi po ba? Pwede tayo mga tuloy na, I was born into a simple family. Nung pinanganak ako, ganito na ako eh. Anong kinalaman ko dito sa puot ng Diyos? Eh nung lumabas ako, nariyan na yan yung puot ng Diyos. Pero kung titignan po natin sa talata, sinasabi, those men who suppress the truth in unrighteousness. Ano pong ibig sabihin ng suppress? Sa ibang talata po, sa ibang translation sa Bible, ito po ay hold the truth. Sa Tagalog, pinipigilan, inaatake, o binabaluktot yung katotohanan. Pinipigil ang katotohanan sa pamagitan ng kanilang hindi pagiging matuwid. Men who suppress the truth in unrighteousness. Eh, paano nyo nakatira sa bundok? Yung mga hindi nakakarinig o nakakarating yung salita ng Diyos sa kanila. Sila ba ay cause pa rin ng wrath ng Panginoon? Hindi naman nila pinipigilan ng katotohanan dahil wala pa sa kanila ang salita ng Diyos. Alam niyo po, marami pong argument. How about this? How about that? Marami pong argument. Alam niyo po, tandaan po natin, yung pagkakikilala natin sa Diyos is all over. Ano pong ibig sabihin? The knowledge of God is available to every human being on earth. Kahit na saan pa kayong lupalop ng mundo, I believe that God has revealed Himself to every individual. Kahit saan ka naroon, the Word of God is continuously doing its legitimate work in the lives of people. Ipinapakita niya ng Diyos sa lahat ng tao. At kung hahayaan lamang ng tao na gumawa ang Diyos sa kanilang buhay, it will lead that man to God. But men suppress it. Ang katotohanan ay sinusupi ng tao. They love darkness rather than light.
Gusto nilang mamuhay sa kadiliman. Sapagkat ang kanilang ginagawa ay masama. The fool is always saying, there is no God. Bakit niya sinasabi yun? Because he does not want God to be there. Bakit? Because he will be in trouble. Dinideny nila ang Panginoon. Kaya nga sabi sa Psalm 14:1, the fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none who does good. Sino ito? Yung mga fool. Tandaan po natin ito. Ang lahat po ng tao ay mayroong pagkakilala sa Diyos. At binigyan ng daan upang maligtas sa kapahamakan. Kaya lang, ano nangyayari? Mas inibig ng tao na mamuhay sa kasalanan. Kaya po, the wrath of God naghihintay sa kanila. Kung tayo po ay hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, pakinggan po natin ito na mabuti. Ito pong isang illustration. Alam po ninyo yung puot ng Diyos, katulad po ng tubig na nandun, naiipon sa dam. Alam niyo po yung dam, okay? Kung saan naiipon yung tubig para po may bigay sa mga tao. Naiipon yung tubig sa dam. Ang puot po ng Diyos ay katulad po ng tubig na naiipon sa dam. Sa simula, yung kasalanan naiipon doon sa dam, then yung puot ng Diyos was also stored up against that sin. Habang tayo po ay nabubuhay sa mundo, yung ating pong paggawa ng kasalanan ay palaki ng palaki, paggrabe ng paggrabe. At the same time, the store of wrath grow greater and greater. Ngayon dahil sa patience ng Diyos, pinipigilan niya sumabog ang dam, kaya hindi pa niya ibinibigay yung kanyang judgment sa mga makasalanan. And His eternal foreknowledge, God the Father foresaw all of the sin that would be committed after the time of Christ. Nakikita po ng Diyos. With His foreknowledge, your sin in my sin. At yung mga kasalanan pang ginagawa ng tao at gagawin pa. And He stored His wrath against it behind the dam of His patience. And the wrath of God against sin that even today has not yet been committed is also stored up, waiting for the day when His patience shall burst into His holy hand. And for thousands of years, that dam was held, and God has held back His wrath. Well, occasionally, throughout human history, He stooped to dip His hand into the water dam and pour a few drops of wrath on some special vicious outbreak of rebellion. But for the most part, God seemed to overlook the sins of men in the centuries before the cross. It looked maybe as if sin was tolerated, but it was just speeding up. It was just piling up. Alam po ninyo, one day, the dam broke. And it broke at Calvary. And it broke on Christ and drowned Him in all the sea of sin. Christ took the judgment for those who believe. And the dam will break again. And it will drown all those men who are not in Christ. And for those who do not believe, they will take their own judgment. And the wrath of God awaits them because they hold the truth. No matter what they claim, but they hold it and suppress it because of their sin. Doon po sa mga wala pang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, kung nais po natin makaiwas sa pagkalunod sa puot ng Diyos sa ating mga buhay at nais nating tanggapin ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan, kailangan po natin ng pagpapasiya na sumampalataya po sa ating Panginoong Hesus na Siya ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Pagsisihan po natin yung ating mga kasalanan at tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Kung nais po ninyong gawin ito, sundan po ninyo itong panalangin na ito. Yung nais pong tanggapin ang Panginoong Hesus, sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, at tanggapin bilang kanyang sariling Panginoon at tagapagligtas. Pwede po tayong yumuko at sumandali at sundan po natin yung panalangin na ito.
Ito po ang panalangin. Dear God, I admit that I am a sinner and that I cannot save myself. By faith, I receive your gift of salvation. And I am ready to trust in your Son, Jesus Christ, and receive Him into my heart. Thank you, Lord Jesus, for coming to earth. I believe you are the Son of God who died on the cross for my sins and rose from the dead on the third day. Thank you for bearing my sins and giving me the gift of eternal life. I believe your words are true. Come into my heart, Lord Jesus, and be my Lord and Savior. Amen. Sa pagtatapos po, tandaan po natin ito. The wrath of God is where the gospel begins. But remember, there's good news. And the good news is Christ has taken the full fury of God's wrath if you will accept His gracious gift of salvation. At tandaan po natin, yung COVID-19 po, hindi po dahil ito sa puot ng Diyos. Kundi yung mga bagay po nito ay mangyayari and God will allow it to pass for a purpose. At tingnan din po natin, meron pong idinudulot na kabutihan ang nangyayaring ito sa ating pong kalagayan sa ngayon. Tayo po ay manalangin. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa iyong mensahe, sa iyong mga salita. Namin po natutunan at nakita po namin, O Diyos, na kayo po ay napupuot sa aming mga kasalanan. Iginagawad niyo po yung judgment mula noon hanggang ngayon. Iyong pinahayag ang iyong puot sa bawat isa. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat yung pinakagrabing puot na iyong pinahayag ay nahayag nung namatay ang aming Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Dala-dala ang lahat ng aming mga kasalanan upang ito ay wasakin, sirain sa kanyang kamatayan. At kami na makasalanan, salamat, Panginoon, sapagkat binigay niyo kami ng daan na sa pamamagitan ng pananampalataya doon sa aming Panginoong Hesus, sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, kami mapapatawad sa aming mga kasalanan, mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, na kahit kayo ay Diyos na merong puot, kayo din po, O Diyos, ay Diyos ng pag-ibig. At dahil sa inyong dakilang pag-ibig, Panginoon, kayo na po ang nagbigay ng daan upang kami po ay makaiwas sa iyong galit. Salamat, Panginoon, sa iyo pong pagtawag sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pananampalataya na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. At kami, Panginoon, nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya namin sa iyo pong tulungan. At dinadalangin ko po, Panginoon, yung mga sumabay sa panalangin kanina, nawa, Panginoon, patnubayan niyo po ang kanilang buhay. Kayo po ang nakakaalam kung sino po yung tumugon doon sa panalangin, O Diyos. At nawa, Panginoon, yung mga kaluluwang ito ay yung pong pagtibayin ang kanila pong pananampalataya sa iyo. Maranasan nila po ang isang buhay na kasiyasiya sa iyo. At doon po sa mga taong hindi pa nagpasiya, at hanggang ngayon po ay they're under the wrath of you, Lord, we pray. Nawa, Panginoon, mag-intercede ka po na sa darating na panahon, if it's your will, Lord God, makakilala sila at tanggapin ang iyong offer ng kaligtasan. Patuloy po namin dinadalangin, O Diyos, ang buong mundo sa naranasan ngayong virus, O Diyos. Marami pa po ang mga namamatay, dumadami po, Panginoon.
Hindi po namin alam kung hanggang kailan ito titigil. But you know everything, Lord God, because you are our God, our Almighty God, and the Creator of all these things. May dalangin namin, O Diyos, na give comfort doon po sa mga namatayan. Give us wisdom kung paano po namin maiiwasan ang virus na ito. At higit sa lahat, Panginoon, nawa magamit namin ito, yung mga nangyayari ngayon, upang may bahagi, Panginoon, yung pag-ibig sa mga taong nangangailangan ito. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Pinupuri po namin kayo sa pangalan ni Jesus.